A pleasant day to each and everyone. My name is Janisa M. Montanier, and in this video we will discuss about judgments and decision making. Judgment and decision making. Something we all deal with daily, whether small choices like what to wear or bigger decisions that can affect our future. Have you ever thought about what actually influences these decisions? Minsan ba is it purely logical or are emotions and biases playing a role? In this part of the report, I'll share how we process these judgments and what affects them and why understanding this is important, especially sa mga important na decisions natin sa buhay. Have you ever made a decision like buying something expensive and later thought, why did I do that? Or have you seen someone keep going with a bad choice just because they've already put in a lot of time or money? Judgment and decision making are used to select from among choices or to evaluate opportunities. Ang judgment ay paggawaan ng mga desisyon. Dito natin nalalaman kung ano ang tama o mali and kung ano ang susunod na gagawin natin. Ang decision making naman ay ang proseso kung saan pinipili natin ang pinakamagandang option based sa ating judgment. Halimbawa, kapag pumipili ka ng pagkain, ginagamit mo ang judgment mo, iniisip mo kung ano ang gusto mo, kung ano ang masustansya, and kung ano ang pasok sa budget. Yan ang judgment in action. Fallacy, on the other hand, is an erroneous reasoning or simply mistakes in thinking. Ito ay pagkakamali sa pag-iisip na nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapagdesisyon ng mali. Parang shortcut siya na naloloko natin ang ating isipan. Halimbawa, minsan ginagawa pa rin natin ang isang bagay dahil lang sa marami na tayong oras or pera na nagastos dito, kahit hindi na ito makatwiran. Ito ay ang tinatawag natin na sunk cost fallacy. Ano naman ang classical decision theory? Classical decision theory explains how people make decisions using logic and clear thinking. The idea is that when we make choices, we always aim to get the most benefit based on the information we have. Meron tayong dalawang kategory ng classical decision theory. Una ay ang the model of economic man and woman. Ang idea na ito ay tungkol sa pag-iisip na sobrang logical ng mga tao. Sinasabi nito na parehong lalaki at babae ay gumagawa ng desisyon sa pinakamabuting paraan para sa kanilang sariling benepisyo. Lagi nilang pinag-iisipan ng mabuti at sinusubukang makuha ang pinakamasayang resulta, pera o kahit ano pang gusto nila. Halimbawa, kung may kailangan pumili sa pagitan ng dalawang trabaho, isipin nila kung magkano ang sweldo, benefits at happiness na makukuha nila dito sa bawat isa. Ang economic man or woman ay pipili ng trabaho na magbibigay ng pinakamaraming benepisyo. Pero sa totoong buhay, masyadong simple ang ganitong pananaw. Hindi kasi laging ganito magdesisyon ang mga tao, madalas naapektuhan din sila ng emotion o ibang bagay. Pangalawa ay ang subjective expected utility theory. Ang theory naman na ito ay nagpapaliwanag kung paano nagde-decide ang mga tao kapag may choices, iniisip natin ang dalawang bagay. Una, yung chance na mangyayari ang isang bagay, halimbawa kung tataas bang value ng stock, or that's what we call the subjective utility. Pangalawa, gaano kahalaga sa iyo yung mangyayaring yun. Halimbawa, kung gaano mo kagusto yung pera na pwede mong kitain sa stock. And this is what we call the subjective probability on the other hand. Halimbawa, kung nag-iisip ka kung bibili ka ng stock, iniisip mo, gaano kalaki ang chances na kikita ka dito? And gaano mo gusto o kahalaga sa iyo yung kikitain mong pera? Kaya this makes sense kasi hindi naman lagi natin alam ang mangyayari at iba-iba rin
ang halaga ng mga bagay para sa atin. May mga tao na willing mag-risk para makuha yung gusto nila, pero may iba na umiiwas na lang dito. So to understand further the difference of the model of economic man and woman and the subjective expected theory, let's take a look at this real life example. Kunwari, pipili ka sa pagitan ng dalawang kotse. Ang economic man or woman pipili ng kotse na may pinakamaraming benefits, siguro yung pinakamura o pinakatipid sa gas. Titingnan nila lahat ng facts para makagawaan ng pinaka-logical na choice. Pero sa subjective expected utility theory, iniisip mo gaano kalaki ang chance na masira yung kotse o magastos ipaayos. Gaano ka nagkikare na magkaroon ng bago or fancy na kotse? Kaya baka piliin mo yung kotse based sa kung ano man ang value nito o kung gaano ka nag-aalas sa future problems nito. So ang key points sa economic man and woman, sinasabi na lagi tayong gumagawa ng logical decisions based sa pinakamalaking benefit. Sa subjective expected utility theory naman, iniisip natin yung chance na mangyayari ang isang bagay and kung gaano ito ka-importante. Pinagsama ang facts and personal feelings sa decision making na ito. So both ideas try to explain decision making, but they are still simpler than what actually happens in real life because we don't always make perfect logical decisions. Now let us proceed on heuristics and biases. What is heuristics? Heuristics are mental shortcuts or rules of thumbs that help us make quick decisions. They save time but can sometimes lead us to make mistakes. Now, meron tayong 6 na uri ng heuristics. Ang una dito ay ang satisficing. Ibig sabihin nito, pinipili natin yung option na good enough kaysa hanapin pa yung perfect na option. Hindi na tayo masyadong nag-aaksaya ng oras sa paghanap ng pinakamaganda. Basta kung ano lang ang nandyan at tingin mo na okay, ayun na yun. Halimbawa kapag bumili ka ng bagong phone at pinili mo agad yung unang model na pasok sa basic needs mo. Kaysa hanapin pa yung best of the best. Ang bounded rationality naman, on the other hand, ay yung idea na nagde-decide tayo based lang sa limited na impormasyon, oras at kakaya nating magproseso ng details. Hindi laging perfect ang decisions natin kasi hindi natin kayang i-consider lahat ng factors. Halimbawa kapag pumili ka ng restaurant na malapit lang kasi mabilis at madali. Kahit hindi mo pa alam kung yun na ba ang pinakamagandang kainan sa area, bounded rationality ang tawag dito. Pangalawa ay ang elimination by aspects. Elimination by aspects. Pag nagde-decide naman tayo, tinatanggal natin dito yung mga options, isa-isa based sa isang feature lang. Halimbawa, kung pipili ka ng kotse, magsisimula ka sa pagtanggal ng mga sobrang mahal, tapos tatanggalin mo yung mga walang sapat na seats, or at iba pa, hanggang sa matira na lang yung final decision mo or final choice mo. And pangatlo ay ang representative heuristic. Ito naman kapag hinusgan natin ang isang bagay based sa kung gaano ito kahawig ng mga bagay na alam na natin o ini-expect natin. For example, may nakita kang taong naka-lab coat, isipin mong doktor siya kasi ang coat ay kadalasang associated sa mga doktor kahit na when in reality, scientist pala siya, diba? Pang-apat ay ang availability heuristic. Nagde-decide tayo based sa mga informasyon na pinakamadaling maalala. Kadalasan kasi ito yung mga bagong balita o mga emotional na karanasan. Halimbawa, kung madalas mong marinig sa news ang tungkol sa plane crashes, isipin mo na mas delikadong mag-travel sa himpapawid kesa mag-drive. Kahit na mas safe pala ang paglipad statistically kesa
pag-drive sa lupa. Panglima ay ang anchoring. Nangyayari ito kapag sobra tayong umaasa sa unang impormasyon na nakuha natin, yung anchor, sa paggawa ng desisyon. Halimbawa, kung may nakita kang t-shirt na may price na $100, tapos may nakita kang isa na $50, biglang magiging magandang deal yung $50 na t-shirt kahit mahal pa rin siya. And lastly ay ang framing. Ito naman yung kapag ang paraan ng pagpresenta ng impormasyon ay nakakaapekto sa decision natin. Halimbawa, kung sinabi na 90% fat-free yung product, mas maiisip mong mas healthy siya kaysa kung sinabi nilang may 10% fat, kahit pareho lang naman ang ibig sabihin nun. Now, biases. Biases are patterns of thinking that can lead us to make mistakes in our judgment and decisions. And we have 3 categories. Number 1, the illusory correlation. Ito yung kapag iniisip natin na may connection ang dalawang bagay kahit na wala naman talaga. Halimbawa, kung naniniwala kang ang full moon ay nagdudulot ng mas maraming aksidente dahil madalas mong maalala na may aksidente tuwing full moon night, gumagawa ka ng illusory correlation. Pangalawa ay ang overconfidence bias. Ito naman yung kapag sobrang tiwala natin sa sarili nating kakayahan o kaalaman. Halimbawa, baka isipin mong magaling ka sa paghula ng stock market, kaya gumawa ka ng risky investment dahil sobrang tiwala ka sa kakayahan mong mag-predict. And lastly ay ang hindsight bias. Ito yung kapag inisip natin na obvious na ang isang bagay pagkatapos mangyari, pero hindi naman natin alam na mangyayari yun bago pa man ito mangyari. Halimbawa, pag nanalo ang sports team, baka isipin mo lagi mong alam na mananalo sila, kahit na bago mag-game, hindi ka sigurado. And lastly, we have the fallacies. As I have said earlier, ito yung mga simpleng mali sa pag-iisip natin. Unang-una dito ay ang gambler's fallacy and the hot hand fallacy. Ang gambler's fallacy, ito yung maling paniniwala ng mga nangyaring events sa nakaraan ay nakakaapekto sa probability ng mga future events. Iniisip ng mga tao na kung nangyari ng madalas sa nakaraan, mas malaki ang chance na hindi na mangyari ito ulit, o kung matagal nang hindi nangyari, pwedeng mangyari na ito. Halimbawa, kung nag-flip ka ng coin at 5 beses na tumama ang heads, sa gambler's fallacy ay magsasabi na mas malaki ang chance ng tails ang kasunod nito. Kahit na independent naman ang bawat flip at laging 50% chance ang heads o tails sa bawat flip. Pero sa totoo lang, independent ang bawat flip kaya hindi naapektuhan ng mga nakaraang resulta ang susunod na flip. Sa hot hand fallacy naman, ito naman yung kabaliktaran ng gambler's fallacy. Iniisip ng tao na kapag may success siya sa sunod-sunod, parang on a roll na siya at malamang na mag-succeed pa ulit. Halimbawa sa basketball, kung may player na sunod-sunod ang perfect shots, baka isipin ng fans o teammates na may hot hand siya at baka magtulungan sila isipin na mas malaki ang chance niya na makashoot pa ulit. Pero mali yun. Ang probability ng paggawa ng shot ay independent rin sa mga naunang attempts. Kaya kahit maraming beses na siyang naka-shot or naipasok ang shot, hindi ibig sabihin na madali pa niyang makakuha ito ulit. Now, what are the key differences? In gambler's fallacy, iniisip na kung nangyari na ng madalas, hindi na mangyayari ulit. Sa hot hand fallacy, iniisip na kung sunod-sunod ang success, mas malaki ang chance na mag-succeed ulit. That's all. Thank you.